Nasa sahig at naglalaro ang 3 taong gulang na si Jackie. Hawak ang luma nitong laruang kotse na halos mawala na ng gulong. Vroom! Vroom! Masayang sabi ni Jackie habang itinutulak ang kotse sa sahig. Nakaupo naman sa isang monoblock chair si Hope habang pinagmamasdan ang kanyang anak. May halong pagod at lungkot ang kanyang mga mata. Halatang maraming iniisip. Maya-maya ay pumasok sa loob ng bahay ang kanyang ate na si Tinay. Bitbit ang isang maliit na supot ng gulay mula sa palengke. Pawisan ito at halatang pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Nakabili ako ng talong at kamatis. Pwede na siguro tong pang-ulam mamaya. Sabi ni Tinay habang inilalapag ang supot sa mesa. Salamat ate. Mahinang sagot ni Hope. Napansin agad ni Tinay ang kakaibang katahimikan ng kapatid. Kilala niya si Hope. Kapag ganito ito katahimik, siguradong may mabigat itong iniisip. Ano ba yan? Parang ang lungkot ng mukha mo. Sabi ni Tinay habang nauupo sa tabi nito. May problema ba? Saglit na napabuntong hininga si Hope. Tumingin muna siya sa anak na masayang naglalaro bago muling bumaling sa kanyang ate. Ate, mahinang tawag ni Hope. Ano yon? Kailangan ko na talagang magtrabaho. Sandaling natahimik si Tinay. Hindi ito nagulat. Dahil ilang beses na rin nila itong napag-usapan, ngunit alam niyang hindi naging madali para kay Hope ang paghahanap ng trabaho. Hindi ba naghahanap ka na nitong mga nakaraang linggo? Tanong ni Tinay. Oo ate, sagot ni Hope. Pero kahit saan ako mag-apply, wala. Kapag nalaman nilang hindi ako nakapagtapos, hindi na nila ako tinatanggap. Napayuko si Hope habang pinipisil ang kanyang mga kamay. Sinubukan ko sa tindahan sa kanto, sa karinderya, pati sa maliit na opisina sa bayan. Pero pareho-pareho lang sila ng sinasabi. Ano raw? Pasensya na po, kailangan namin ng high school graduate. Napailing si Hope. Pilit pinipigilan ang luha sa kanyang mga mata. Maaga siyang nabuntis kay Jackie, kaya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Tinakwil pa siya ng mga magulang at ang ate Tinay niya lamang ang hindi siya iniwan. Pakiramdam ko tuloy, wala akong kwenta. Bulong ni Hope. Ano ka ba? Agad na sabi ni Tinay. Huwag mong sabihin yan. Pero hindi na napigilan ni Hope ang kanyang emosyon. Ate, gusto ko lang namang magtrabaho para kay Jackie. Sabi ni Hope habang napapatingin sa anak. 3 taon na siya, pero wala pa rin akong maibigay na maayos na buhay. Napatingin din si Tinay sa pamangkin. Nakita niyang masayang tumatawa ang bata habang pinapaandar ang laruan. Mami, Mami, tingnan mo! Sigaw ni Jackie. Lumapit ito kay Hope at ipinakita ang kotse. Ang bilis! Sabi ni Jackie. Napangiti si Hope. Wow! Ang galing naman ng kotse mo, baby! Sabi ni Hope habang hinahaplos ang buhok ni Jackie. Mami, bili ulit tayo ng kotse? Inosenteng tanong ni Jackie. Sandaling natigilan si Hope. Soon anak, sagot ni Hope at pilit na ngumiti. Hindi man maintindihan ng anak ang sitwasyon, masaya itong tumango at bumalik sa paglalaro. Pagkatapos ay muling napabuntong hininga si Hope. Ate, ayoko nang palaging umaasa sa'yo. Sabi ni Hope. Ano ka ba? Sagot ni Tinay. Magkapatid tayo. Natural lang yun. Pero ate, mahinang sabi ni Hope. 3 taon mo na kaming tinutulungan ni Jackie. Ikaw na ngang gumagaso sa bahay. Ikaw pang bumibili ng gatas niya. Umiling si Tinay. Hindi problema yun. Sabi ni Tinay. Pero para sa akin ate, problema yun. Sagot ni Hope. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pakiramdam ko pabigat ako. Hope,
Seryosong sabi ni Tinay. Napatingin si Hope sa kanya. Huwag mong isipin yan. Hindi ka pabigat. Pero ate, hindi. Matigas na ulit ni Tinay. Hindi ka pabigat. Sandaling natahimik ang dalawa. Maya-maya ay muling nagsalita si Hope. Kung hindi lang sana ako nagkamali noon. Bulong ni Hope. Alam na agad ni Tinay kung ano ang tinutukoy ng kapatid. Ang pagbubuntis nito noong 18 taong gulang pa lamang siya. Ang lalaking nangako, ngunit bigla na lamang nawala. At ang mga magulang nilang hindi matanggap ang nangyari. Naalala pa ni Tinay ang araw na yun. Ang araw na pinaalis si Hope sa bahay nila. Lumayas ka na rito! Galit na sigaw ng kanilang ama noon. Pinahiya mo kami! Dagdag ng kanilang ina. Noon lang nagsalita si Tinay upang ipagtanggol ang kapatid. At saan pupunta si Hope? Buntis siya! Kung gusto mo siyang kampihan, sumama ka sa kanya! Sigaw ng kanilang ama. At yun nga ang ginawa ni Tinay. Iniwan niya ang kanilang bahay at sinamahan si Hope. Simula noon, silang tatlo na lang ni Jackie ang magkakasama. Muling bumalik sa kasulukuyan si Tinay. Huwag mo nang balikan ang nakaraan, sabi ni Tinay kay Hope. Pero ate, ang mahalaga, nandito si Jackie at mahal mo siya. Napangiti si Hope ng bahagya habang tinitingnan ang anak. Oo, mahal na mahal ko siya. Yun ang mahalaga, sabi ni Tinay. Pagkatapos ay tumingin muli si Hope sa kanyang ate. Ngumiti si Tinay at hinawakan ang kamay ng kapatid. Magkapatid tayo. Lagi kitang kakampihan at hindi kita iiwan. Sa gilid ng sala ay muling tumakbo si Jackie papunta sa kanila. Mami! Tita! Masayang sigaw ni Jackie. Binuhat ito ni Hope at niyakap ng mahigpit. Habang yakap ang anak, tahimik siyang nangako sa sarili. Gagawin niya ang lahat, kahit gaano kahirap, para sa kinabukasan ni Jackie. Kinabukasan. Sa loob ng bahay ay abala si Tinay sa paghahanda ng almusal. Nagpiprito siya ng itlog habang ang kanin ay nakasalang sa maliit nilang rice cooker. Samantala, nakaupo si Hope sa sahig kasamang anak na si Jackie. Hawak na naman ni Jackie ang paborito nitong laruan na kotse at masayang pinapaandar sa sahig. Vroom! Sigaw ni Jackie habang tumatawa. Napangiti si Hope habang pinapanood ang anak. Kahit maraming problema, nagiging magaan ang pakiramdam niya tuwing nakikita niyang masaya si Jackie. Ang kulit mo talaga, sabi ni Hope habang hinahaplos ang buhok ng anak. Mami, karera tayo? Excited na sabi ni Jackie. Kotse mo laban sa kamay ko? Natatawang tanong ni Hope. Apa! Pinagapang ni Hope ang kanyang kamay sa sahig na parang kotse, habang tinutulak naman ni Jackie ang laruan. Ready, set, go! Sigaw ni Jackie. Natawa si Hope habang nagpapanggap na talo. Aray, ang bilis naman ng kotse, Jackie! Mas lalong tumawa si Jackie. Habang naglalaro sila, napansin ni Tinay ang eksena mula sa kusina at napangiti rin siya. Kahit mahirap ang buhay nila, masaya siyang kahit papaano ay may mga sandaling ganito. Biglang tumunog ang cellphone ni Hope na nakapatong sa maliit na mesa. Napalingon si Hope. Ate, phone ko yata, sabi ni Hope. Baka importante yan, sagot ni Tinay habang patuloy sa pagluluto. Tumayo si Hope at kinuha ang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, ay bahagya siyang nagulat. Si Liza, bulong ni Hope. Si Liza ang kaibigan niyang nagsabi tungkol sa trabahong kasambahay kahapon. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Sinabi ni Liza na tanggap na si Hope sa sinabi nitong trabaho
bilang kasambahay. Kaya naman, nakangiti si Hope habang nakikinig. Pagkatapos ay natapos ang tawag. Ilang segundo pang nakatayo si Hope na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Biglang gumaan ang dibdib niya matapos ang napakaraming araw ng paghahanap ng trabaho. Ate! Sigaw ni Hope. Napalingon si Tinay. Ano yon? Ate, may trabaho na ako. Natigilan si Tinay. Ha? Tinanggap na ako. Agad siyang lumapit kay Tinay habang nangingiti ng malaki. Yung sinabi kong trabaho kahapon, kasambahay, tinanggap nila ako. Unti-unting napangiti si Tinay. Talaga? Oo. Hindi na napigilan ni Tinay ang matuwa. Ay, salamat naman. Napatawa si Hope habang halos maluha sa saya. Sa kabilang banda, napatingin si Jackie sa kanila. Mami? Tawag ni Jackie. Lumapit si Hope sa anak at bigla itong binuhat. Anak, masayang sabi ni Hope. Mami? May trabaho na si Mami. Hindi man lubos na naiintindihan ng bata, napangiti ito dahil nakikita niyang masaya ang kanyang ina. Talaga po? Inosenteng tanong ni Jackie. Opo. At sa sobrang tuwa ni Hope, sunod-sunod niyang hinalikan si Jackie sa pisngi. Mami! Natatawang sigaw ni Jackie habang pilit umiilag. Ang bait talaga ng anak ko. Mami! Tawa ng tawa si Jackie. Lalong natawa si Hope. Sorry, excited lang si Mami. Lumapit si Tinay at nakangiting pinanood ang dalawa. Grabe ka naman, Hope. Kawawa na si Jackie sa kakahalik mo. Napangiti si Hope habang yakap pa rin ang anak. Ate, may trabaho na talaga ako. Oo nga, sabi ni Tinay. May bahagyang lungkot man sa kanyang mga mata dahil alam niyang baka hindi na palaging kasama si Hope sa bahay. Mas nangingibabaw pa rin ang saya para sa kapatid. Proud na proud ako sa'yo, sabi ni Tinay. Napatingin si Hope sa kanya. Unti-unting napuno ng luha ang mata niya. Para kay Jackie, sabi ni Hope. Napahawak si Tinay sa balikat ng kapatid. Sigurado akong magiging maayos ang lahat. Samantala, yakap-yakap pa rin ni Hope ang anak. Anak, pagsisikap si Mami ha, sabi ni Hope habang hinahaplos ang buhok ni Jackie. Bibili mo na po ako ng bagong kotse? Biglang tanong ni Jackie. Natawa si Hope. Aston anak. At muli niya itong hinalikan sa pisngi. Habang nakayakap si Jackie sa kanyang leeg, naramdaman ni Hope ang kakaibang saya sa kanyang puso. Kinabukasan, maagang maaga pa lamang ay gising na si Hope. Halos hindi siya nakatulog ng maayos sa sobrang kaba at excitement. Ngayon na ang araw, napupunta siya sa bagong trabaho na tinanggap niya. Tahimik pa ang buong bahay. Si Tina ay nasa kusina na, naghahanda ng simpleng almusal. Si Jackie naman ay mahimbing pa ring natutulog. Hiyakap ang kanyang lumang laruang kotse. Dahan-dahang naupo si Hope sa tabi ng anak. Pinagmasdan niya ang mukha nitong payapang natutulog. Maingat niyang hinaplos ang buhok ng bata. Para sa'yo to anak, mahinang sabi ni Hope. Bahagya siyang yumuko at hinalikan si Jackie sa noo. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina kung saan naroon si Tinay. Ate, gising ka na pala, sabi ni Hope. Oo naman, first day mo yun di ba? Sagot ni Tinay habang inilalagay sa plato ang pritong itlog. Opo. May halong kaba sa boses ni Hope. Napansin yun ni Tinay. Kabado ka? Oo, kaunti. Normal lang yan, sabi ni Tinay. Pero kaya mo yan. Ngumiti si Hope. Salamat ate.
Matapos silang kumain ay nagbihis na si Hope. Simpleng blouse at maong lang ang suot niya. Maingat niyang inayos ang buhok at tiniyak na maayos ang kanyang itsura. Bago siya umalis, ay muling lumipat siya kay Jackie na kagigising lamang. Mami! Masayang bati ni Jackie. Good morning, anak. Sabi ni Hope habang niyayakap ang anak. Saan ka po pupunta? Magtatrabaho si Mami. Work? Kunot noong tanong ni Jackie. Opo. Pasalubong ko, Car. Agad na sabi ni Jackie. Napatawa si Hope. Sige anak, kapag sumahod si Mami. Yay! At pinaghahalikan muli ni Hope ang mukha ng anak na siyang humagikik naman. Magiging mabait ka kay tita mo, ha? Apa. Ilang minuto pa ay tuluyan ang umalis si Hope. Habang naglalakad papunta sa sakayan, ay ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong klaseng pamilya ang papasukan niya, pero umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng halos 30 minutong biyahe, ay narating niya ang address na ibinigay ni Liza. At nang makita niya ang bahay, ay napahinto siya. Isang napakalaking bahay ang nasa harap niya. Grabe! Bulong ni Hope. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang pinindot ang doorbell. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay bumukas ang gate at lumabas si Liza. Sinalubong niya si Hope. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay lalo siyang namangha. Malawak ang sala. May malaking chandelier sa kisame at napakakinis ng sahig. Parang hindi siya makapaniwala na dito siya magtatrabaho. Maya-maya ay may narinig silang mabibigat na yabag mula sa hagdanan. Dahan-dahang napalingon si Hope. At sa sandaling yon, natigilan si Hope. Dahil isang matangkad na lalaki ang pababang naglalakad sa hagdan ang bumungad sa kanya. Maayos ang suot itong polo at slacks. Malamig ang aura at seryoso ang muka. Ngunit hindi yon ang dahilan kung bakit nanlaki ang mga mata ni Hope. Dahil kilala niya ang lalaking yon. Wade? Bulong ni Hope. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon, ang amo niya, ay ang lalaking minsang minahal niya. Ang lalaking nangako sa kanya noon, at ang lalaking ama ng kanyang anak. Si Wade, ang lalaking iniwan siya. Samantala, napahinto rin si Wade nang makita si Hope. Ilang segundo silang nagtitigan. Ngunit biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Wade. Ang dating gulat ay napalitan ng malamig na tingin. Parang wala siyang nararamdaman. Napayuko si Hope habang kinakabahan. Hindi niya inaasahan to. Hindi niya alam na si Wade ang amo na papasukan niya. Simula ngayon, dito ka magtatrabaho. Malamig na sabi ni Wade. Opo. Mahinang sagot ni Hope. Liza, ipakita at sabihin mo sa kanya mga gawain. Tumango si Liza. Ngunit bago pa sila makaalis, ay muli siyang kinausap ni Wade. At ikaw, sabi ni Wade kay Hope na napatingin. Kung magtatrabaho ka rito, siguraduhin mong maayos ang trabaho mo. Opo. Ayoko sa palpak. Tumango si Hope kahit kinakabahan. Opo. Gigising ka ng alas 5 ng umaga. Ikaw ang maglilinis ng buong bahay, maglalaba, at tutulong sa kusina. Okay po. Siguraduhin mong malinis ang sala araw-araw. Opo. At huwag kang gagawa ng kahit anong problema sa bahay na ito. At mas lalong yumuko si Hope. Opo, sir. Napansin ni Liza ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, ngunit hindi niya alam ang dahilan. Samantala, si Wade ay nakatingin lamang kay Hope. Walang kahit anong emosyon. Parang estranghero lang ang babaeng nasa harap niya. Simulan mo ng trabaho mo. Utos ni Wade.
Opo. At matapos sabihin yon ay tumalikod na si Wade at umalis papunta sa kanyang opisina. Habang nakatayo roon si Hope, ay halos hindi siya makagalaw. Hindi niya inaasahan na ang amo niya ay ang lalaking minamahal niya hanggang ngayon. Nagsimula na si Hope sa kanyang trabaho at hindi niya inaasahan na napakarami agad ang inutos at pinagawa sa kanya ni Wade. Kaya pagod na pagod siya, pero hindi naman siya nagrereklamo. Hope, tawag ni Wade. Huminto si Hope sa pagwawalis. Nanginginig ang mga kamay na may hawak na basahan. Bakit po, sir? Tanong ni Hope. Halos hindi marinig ang boses. Lumapit si Wade. Pinagmamasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga matay malamig at matalim na tila sinusuri ang bawat galaw niya. Bakit? Bakit ka bumagsak sa pagiging kasambahay, Hope? Tanong ni Wade. Ramdam ang panginsulto sa tono niya. Sa lahat ng trabaho sa mundo, bakit itong pinili mo? Natigilan si Hope. Nais niyang ipaliwanag. Sabihin ng lahat, ang hirap, ang kakulangan sa pera, ang dahilan kung bakit napunta siya rito. Ngunit natigilan siya sa titig ni Wade. Akala ko, tuloy ni Wade. Huminga siya ng malalim para kontrolin ang sarili. Akala ko, may pinili kang ibang buhay para sa sarili mo. Akala ko, hindi mo gugustuhin maging ganito. Tumigil si Wade. Ganito ko na lang bababaho. Ganito ka na lang magiging alipin ng bahay na ito. Habang ang iba, tiningnan ni Wade ang paligid ng sala. Ang iba ay nag-aaral. Nagtatrabaho sa maayos na kumpanya. Nakakaangat sa buhay. At ikaw, narito ka, nagwawalis, naglalaba, naglilinis, at naglilingkod sa mga mayayaman na hindi ka pinapansin? Tumulo ang luha sa mata ni Ho, ngunit pilit niyang pinipigil ang sarili na umiyak. Ramdam niya ang kirot sa bawat salita ni Wade. Akala mo ba? Tuloy ni Wade. Akala mo ba may respeto ako sa'yo? Nahahangaan kita at sasabihin na, wow, magaling ka, Hope. Hindi, Hope. Nakita ko lang kung paano ka bumagsak sa buhay mo. At itong kinalabasan, kasambahay, hindi profesional, kasambahay. At alam mo kung anong mas masakit? Alam ko kung sino ka noon. Ang babaeng minsan kong minahal. Ngayon, ganito na lang nakita ko sa harap ko. Hindi makagalaw si Hope. Pakiramdam niya ay pinipiga siya sa bawat salita ni Wade na parang wala siyang karapatan na magsalita o lumaban. Sir, bulong ni Hope, nanginginig ang boses. Hindi po, hindi ko po ito ginusto. Hindi mo ginusto? Tawa ni Wade, ngunit wala itong saya. Hope, bawat hakbang sa buhay mo ay may dahilan. At ang dahilan kung bakit ka narito ay dahil pinili mong pababain ang sarili mo. Pinili mong tanggapin ang kahihiyan ng pagiging kasambahay. Pinili mo ang buhay na to. At ngayon, nandito ka. Nahihirapan, napapagod, napapahiya. At wala akong magagawa para palitan yon. Maliban sa titigan ka at ipakita sa'yo kung gaano karami kang nawala at kung gaano kababang nakikita ko sa'yo ngayon. Tumulo ang luha ni Hope nang hindi niya namamalayan. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang mga salita ni Wade sa kanya bago siya iwan. Gabi na nang makauwi si Hope at ramdam na ramdam niya ang pagod sa buong katawan niya. Mabagal ang kanyang mga hakbang habang naglalakad sa makitid na daan papunta sa bahay nila. Masakit ang kanyang likod, nanlalambot ang kanyang mga binti at parang gusto na lang niyang mahiga sa sobrang pagod. Buong araw siyang naglinis, nagwalis, nagpunas ng sahig, naglaba at nag-ayos ng kung anong-anong gamit sa napakalaking bahay. Hindi niya akalaing ganon kahirap ang trabaho. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit mabigat ang kanyang pakiramdam. Huminto siya sandali sa tapat ng kanilang pintuan at napabuntong hininga. Ang daming nangyari ngayon, bulong ni Hope sa sarili. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinulak ang pinto. Ate, tawag ni Hope. Mula sa kusina ay sumilip si Tinay.
Oh, dumating ka na. Napansin agad ni Tinay ang itsura ng kapatid. Grabe, mukhang pagod na pagod ka. Medyo. Bago pa siya makaupo ay may maliit na batang biglang tumakbo papunta sa kanya. Mami! Masayang sigaw ni Jackie. Napangiti si Hope kahit pagod na pagod. Anak! Sabi ni Hope habang yumuyuko at binubuhat ang anak. Agad siyang niyakap ni Jackie sa leeg. Mami, miss kita. Miss na miss din kita. Sabi ni Hope habang hinahalika ng pisngi ng anak. Tumawa si Jackie. Pasalubong po. Napatawa si Hope kahit pagod. Anak, first day pa lang ni Mami. Sabi ni Hope habang hinahaplos ang buhok ni Jackie. Next time ha? Okay po. Sagot ni Jackie kahit medyo nakasimangot. Pero may hug si Mami. Dagdag ni Hope habang mahigpit itong niyayaka. Lumapit si Tinay habang pinagmamasdan sila. Halika na, kumain ka muna. Sabi ni Tinay. May niluto akong sinigang. Salamat ate. Sagot ni Hope. Ibinaba muna ni Hope si Jackie sa sahig. Maglaro ka muna dyan anak. Sabi ni Hope. Apa. Tumakbo agad si Jackie papunta sa sulok kung saan naroon ang kanyang mga laruan. Samantala, naupo si Hope sa mesa. Pagkaupo pa lang niya ay napahawak na siya sa kanyang likod. Aray! Napansin niyo ni Tinay. Grabe ba talaga ang trabaho? Napabuntong hininga si Hope. Hindi ko akalaing ganun kalaki ang bahay na yon, ate. Talaga? Oo, parang mansyon. Eh di mahirap nga linisin. Buong araw nga akong naglinis. Naglagay si Tinay ng kanin sa plato ni Hope. Kaya mo yan, sabi ni Tinay. Ngunit napansin ni Tinay na tila may iniisip si Hope. Hindi ito nagsasalita. Tahimik lang. Ano bang nangyari? Tanong ni Tinay. Napatingin si Hope sa kanya. Ate, ano yun? May bahagyan ka ba sa boses ni Hope? May kailangan akong sabihin sa'yo. Napakunot ang noo ni Tinay. Ano naman yan? Ilang segundo mo nang natahimik si Hope bago nagsalita. Ate, nakita ko siya. Ha? Ang ama ni Jackie. Biglang natigilan si Tinay. Si Wade ang amo mo? Nanlaki ang mga mata ni Tinay. Tahimik naman ang kumakain si Hope habang nagkukwento. Sa una parang nagulat siya. Pero pagkatapos, naging malamig agad ang mukha niya. Napailing si Hope. Parang hindi niya ako kilala. Napailing si Tinay. Ang kapal naman ng mukha niya. Ate, iniwan ka niya noon. Tapos ngayon ganyan pa siya? Tahimik lang si Hope. Sinabi mo bang tungkol kay Jackie? Umiling si Hope. Hindi. Napatingin si Tinay kay Jackie na masayang naglalaro sa sahig. Kung alam lang niya. Huwag na ate. Napatingin si Tinay sa kanya. Bakit? Wala akong balak sabihin. Hope. Ate, ayoko ng gulo. Napabuntong hininga si Hope. Ang kailangan ko lang ngayon ay trabaho. Para kay Jackie. Napatingin muli si Hope sa anak na masayang naglalaro. Pero kaya mo ba yon? Ang magtrabaho araw-araw habang nakikita mo siya? Sandaling natahimik si Hope. Ang totoo ay hindi niya alam. Masakit makita ang lalaking minsang minahal niya. Masakit marinig ang malamig nitong boses. Pero naalala niya ang yakap ni Jackie kanina. Napahigpit ang hawak niya sa kutsara. Kaya ko, sagot ni Hope. Tinitiis ko na makita ko siya. Napatingin muli si Hope sa kanyang ate. 3 taon ko nang kinakayang mag-isa. Napangiti si Hope ng bahagya. Mas kakayanin ko ito. Lumapit si Jackie sa kanila. Mami! Sabi ni Jackie habang humaakyat
sa kandungan ni Ho. Ano yun, anak? Tanong ni Ho. Sleep na tayo mamaya. Opo, Katabi kita? syempre naman. Yumakap si Jackie sa kanya. At sa sandaling yon, nawala kahit papaano ang pagod ni Ho. Kahit gaano kahirap ang trabaho, kahit gaano kasakit makita si Wade araw-araw, kakayanin niya para sa kanyang anak. Samantala, nakaupo si Wade sa kanyang malaking leather chair habang nakatingin sa mga papeles na nasa ibabaw ng mesa. Ngunit hindi siya talaga nakakapag-focus. Ilang beses na niyang binasa ang parehong pahina, ngunit wala siyang maintindihan. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nakita niya kanina. Si Ho. Ang babaeng akala niya ay hindi na niya makikita pang muli. Napahigpit ang hawak niya sa ballpen habang halos mabali ito. Damn it. Bulong ni Wade sa sarili. Hindi niya inaasahan na bigla itong lilitaw sa kanyang buhay. At mas lalo pang, hindi niya inaasahan na ito ang magiging bagong kasambahay sa kanyang bahay. Biglang may kumatok sa pinto. Napairap si Wade. Come in. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sumilip ang isang babae na may mahabang buhok at maayos na bihis. Si Rose yun, ang kanyang nakababatang kapatid. Kuya, Sabi ni Rose habang pumapasok sa loob. Bakit gising ka pa? Tanong ni Wade na hindi pa rin maalis ang tingin sa mesa. Actually, ikaw ang tatanungin ko. Sabi ni Rose habang naupo sa sofa sa loob ng opisina. Bakit parang galit na galit ka ngayon? Tahimik si Wade. Kanina pa kita napapansin. Dagdag ni Rose. Halos hindi ka nagsasalita sa hapunan. Napabuntong hininga si Wade. Wala yon. Tigilan mo nga ako. Sabi ni Rose habang nakataas ang kilay. Kuya kita. Kilala kita. Tahimik pa rin si Wade. Maya-maya ay nagsalita si Rose. May kinalaman ba to sa bagong kasambahay? Biglang napatingin si Wade sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Rose. Huwag mong sabihin. Yes. Malamig na sagot ni Wade. Siya yun? Napaupo ng maayos si Rose sa sofa. Sandali. Si Ate Hope nga ang bagong kasambahay mo? Tumango si Wade. Oh my gosh. Hindi ko rin inaasahan. Sabi ni Wade habang napapailing. Paano siya napunta sa bahay mo? Kaibigan siya ni Liza. Grabe naman ang coincidence. Napahawak si Wade sa kanyang noo. Hindi ito coincidence. Kung hindi, ano? Tadhana siguro. Para ipaalala sa akin ang ginawa niya. Napakunot ang noo ni Rose. Ano ba ang ibig mong sabihin? Biglang tumigas ang panga ni Wade. Alam mo kung anong ginawa niya? Ano? Pinatay niyang anak namin. Biglang natahimik ang buong kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Rose. Kuya. Buntis siya nun. Galit na sabi ni Wade. At pagkatapos, sinabi niya sa akin na wala na ang bata. Napakuyom ang kamao ni Wade. Alam mo kung gaano ako kasaya nung malaman kong magiging ama na ako? Tahimik si Rose. Pinangarap ko na magkaroon ng pamilya. Napabuntong hininga si Wade habang napapiki. Pero isang araw, sinabi niya sa akin na wala na. Na pinalaglag niya dahil hindi pa siya handang maging ina. Kuya, mahinang sabi ni Rose. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Unti-unting namumula ang mga mata ni Wade sa galit. Sinabi ko sa kanyang paninindigan ko siya. Pero mas pinili niya na huwag mapag-usapan ng mga tao. Tahimik si Rose habang pinoproseso ang lahat ng naririnig. Simula noon, iniwan ko siya dahil galit na galit ako. Sabi ni Wade. At hindi ko na siya gustong makita pa. Napatingin si Wade sa pintuan ng opisina. Pero ngayon, nandito na naman siya sa bahay ko. Napabuntong hininga si Rose. Kuya, baka may hindi ka alam. Ano pa bang dapat kong malaman?
Malamig na tanong ni Wade. Baka may dahilan siya. Dahilan para patayin ang sarili niyang anak? Napatahimik si Rose. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Kuya, matagal na yon, sabi ni Rose. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi ibig sabihin na pareho pa rin siya ngayon. Ngunit umiling si Wade. Hindi ko kayang kalimutan yon. Tumayo si Wade mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana. Habang nakatanaw sa madilim na hardin, ay muling bumalik sa isip niya ang mukha ni Hope kanina. Ang gulat sa mga mata nito at ang pagyuko nito habang tinatanggap ang mga utos niya. Napakuyom ang kanyang kamaong. Hindi niya dapat ginawa yon. Galit na sabi ni Wade. Kuya, kung alam mo lang kung gaano ko kamahal ang batang yun kahit hindi ko pa nakikita. Napahinga si Wade ng malalim. Pero pinatay niya. Nakiusap ako sa kanyang kahit ipanganak niya lang at ako nang mag-aalaga. Pero hindi siya nakinig. Kaya galit pa rin ako hanggang ngayon. Natahimik si Rose. Naiintindihan niya ang galit ng kanyang kapatid. Pero naiintindihan niya rin kung hindi pa nga handa si Hope noon. Pero mali ang ginawa nito. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimulang magtrabaho si Hope sa bahay ni Wade. Sa loob ng panahong yon, halos araw-araw niyang nararamdaman kung gaano kabigat ang trabaho at kung gaano kalamig ang pakikitungo ng kanyang amo sa kanya. Maaga siyang gumigising bago pa sumikat ang araw. 5:00 pa lamang ay nagsisimula na siyang maglinis ng buong bahay. Nagwawalis sa malawak na sala. Nagpupunas ng sahig na parang walang katapusan. Naglalaba ng napakaraming damit at tumutulong pa sa kusina. Hindi naman siya nagrereklamo. Kahit ramdam na ramdam niya ang pagod sa katawan, tinatanggap niya ang lahat ng utos ni Wade. Kasi para sa kanya, trabaho yon. At kailangan niya yon para sa kanyang anak. Ngunit hindi niya maikakaila na iba ang pakikitungo ni Wade sa kanya kumpara sa ibang kasambahay. Mas mahigpit, mas malamig, mas maraming utos. Hope, linisin mo ulit ang sala. Opo, sir. Hope, hindi maayos ang pagkakalaban ng mga kortina. Pasensya na po, uulitin ko po. Halos walang araw na hindi siya napapagalitan. Ngunit kahit ganon, pinipili niyang manahimik. Isang hapon, matapos niyang linisin ang buong ikalawang palapag, halos manginig na ang kanyang mga binti sa pagod. Galing pa siya sa kusina, kung saan nagbuhat siya ng mabibigat na kahon ng groceries. Tahimik ang bahay. Wala si Rose at ang ibang kasambahay ay nasa labas. Saglit siyang naupo sa maliit na upuan sa gilid ng kusina. Sandali lang, bulong ni Rose habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ramdam niya ang kirot sa kanyang likod at braso. Ilang segundo lang sana siyang magpapahinga. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang sinusubukang habulin ang hininga. Ngunit hindi niya napansin ang mabibigat na yabag na papalapit sa kusina. Hope, biglang napadilat ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo. Sa pintuan ay nakatayo si Wade, nakatingin sa kanya ng malamig. Sir, mahinang sabi ni Hope. Nakatitig lang si Wade sa kanya. Anong ginagawa mo? Sandali lang po akong... Pinapasahod ba kita para magpahinga? Napayuko si Hope sa hiya at kabang nararamdaman. Hindi po, sir. Kung pagod ka, hindi ibig sabihin pwede kang umupo na lang kung kailan mo gusto. Opo, pasensya na po. Ngunit hindi pa rin gumagalaw si Wade. Nakatitig lamang siya kay Hope na parang may gustong sabihin. Alam mo ba kung bakit kita pinapahirapan ng ganyan? Malamig na tanong ni Wade. Napayuko si Hope. Hindi ko po alam. Umigting ang panga ni Wade. Dahil galit na galit pa rin ako sa'yo. Unti-unting napataas ang tingin ni Hope. Sir? Alam mo kung bakit? Dagdag ni Wade. Akala mo ba nakalimutan ko ng ginawa mo? Napapikit si Hope. Hindi niya kailangang hulaan kung ano ang tinutukoy nito. Lumapit si Wade ng ilang hakbang. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin hanggang ngayon? Tahimik si Hope habang nanginginig ang kanyang mga kamay.
Sinabi mo sa akin noon na buntis ka. Napapikit si Wade. Masaya ako noon. Handa akong panagutan ng lahat. Handa akong maging ama. Pero isang araw, sinabi mo sa akin na wala na ang bata. Hindi makatingin si Hope sa kanya. Pinatay mong sarili mong anak. Napakagatlabi si Rose. Pinipigilan ng iyak. Alam mo ba kung gaano ako nagalit? Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Unti-unting namumula ang mga mata ni Wade. Hindi ko pa man nakikita ang anak ko. Tinatay mo na. Tahimik lang si Hope habang unti-unting tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagpaliwanag. Dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi siya paniniwalaan. Wala kang karapatang maging masaya. Malamig na sabi ni Wade. Kung ako nawala ng anak, dapat ikaw rin. Tumulo ang luha ni Hope, ngunit pinunasan niya agad yon. Pasensya na po. Mahinang sabi ni Hope. Mas lalong nagalit si Wade. Pasensya na? Yun lang masasabi mo? Hindi sumagot si Hope. Dahil ang totoo, gusto niyang isigaw ang katotohanan na hindi niya pinatay ang kanilang anak, na buhay ang batang yon, na may 3 taong gulang na batang lalaki na kahawig ng ama nito. Ngunit hindi niya maaring sabihin yon. Naalala niya ang boses ng mga magulang ni Wade noon na pinagbabantaan siya. Kapag nalaman ng anak namin na buhay ang batang yan, sisirain namin ang buhay mo. At hindi lang ikaw, pati ang batang yan. Banta ng ina ni Wade noon kay Hope. Papikit si Hope. Hindi niya kayang ilagay sa panganib si Jackie, kaya pinili niyang magsinungaling noon. At hanggang ngayon, kaya mananatili siyang tahimik kahit gaano kasakit. Pasensya na po. Ulit ni Hope habang yumuyuko. Matagal siyang tinitigan ni Wade. May halong galit at sakit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay malamig itong tumalikod. Bumalik ka na sa trabaho mo. Opo. Habang naglalakad palayo si Wade, naiwan si Hope sa kusina. Tahimik siyang umiiyak. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa katotohanang hindi alam ng lalaking yon, ng anak na akala niyang nawala ay buhay. Maya-maya, tahimik na ang buong bahay nang matapos ang trabaho ni Hope ng gabing yon. Isa-isa nang nagpatay ng ilaw ang ibang kasambahay. At ang malawak na bahay ni Wade ay unti-unting nilamon ng katahimikan. Ngunit sa maliit na kwarto sa likod ng kusina, nakaupo pa rin si Hope sa gilid ng kama. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang mga salitang binitawan ni Wade kanina. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng mga luha. Tahimik siyang umiiyak. Hindi dahil sa pagod sa trabaho, kundi dahil sa sakit ng mga salitang narinig niya. Hindi ko pinatay ang anak natin. Bulong ni Hope sa sarili habang nanginginig ang boses. Pero alam niyang kahit isigaw pa niya yon, hindi siya paniniwalaan ni Wade. Hindi nito alam ang totoo. Hindi nito alam ang nangyari noon. Unti-unting bumalik sa isip niya ang mga laala ng nakaraan. Ang araw na nalaman niyang buntis siya. Kung gaano siya kinabahan. Kung gaano siya natakot. Pero sa kabila ng lahat, naging masaya si Wade nang malaman nito ang balita. Maya-maya, ay pinunasan niya ang kanyang mga mata. Oras na para umuwi. Tahimik siyang nagbihis at lumabas ng bahay ni Wade. Habang naglalakad siya papunta sa sakayan ng jeep, ay hindi niya napigilan ang muling pag-iyak. Patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha habang naglalakad. Hindi niya man gustong ipakita ang kanyang sakit. Hindi na niya ito kayang pigilan. Habang naglalakad, ay napahinto siya sandali. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi marinig ng mga taong dumadaan ang kanyang paghikbi. Ang sakit! Bulong ni Hope. Mas masakit pa sa pagod ng buong araw ang nararamdaman niya ngayon. Dahil ang lalaking minsang minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang anak, ay galit na galit sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, ay huminto siya sandali. Huminga siya ng malalim. Pinilit niyang kumalma. Pinilit niyang punasan ang kanyang mga mata. Pero kahit anong gawin niya, may mga luhang patuloy pa rin tumutulo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto.
Sa sahig ng sala ay nakita niya ang kanyang anak na si Jackie na naglalaro pa rin ng kanyang laruang kotse. Mami! Masayang sigaw ni Jackie nang makita siya. Sa sandaling yon, biglang gumaan ang puso ni Hope. Lumapit si Jackie at niyakap siya sa binti. Mami! Miss kita! Napangiti si Hope kahit may luha pa sa kanyang mga mata. Binuhat niya ang anak at mahigpit itong niyaka. Miss na din kita, anak. Hindi napansin ng anak ang lungkot ng kanyang ina. Yumakap lamang ito ng mahigpit sa kanyang leeg. At sa yakap ng kanyang anak, unti-unting napawi kahit kaunti ang sakit sa puso ni Hope. Dahil sa kabila ng lahat ng paghihirap, may isang taong dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay gising na si Hope. Halos hindi siya nakatulog ng maayos buong gabi. Ilang beses siyang nagising dahil sa bigat ng nararamdaman niya sa dibdib. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Jackie na mahimbing pang natutulog sa tabi niya. Yakap pa rin ito ang paborito nitong laruang kotse. Dahan-dahang hinaplos ni Hope ang buhok ng bata. Maya-maya ay lumabas siya ng kwarto at pumunta sa kusina kung saan naroon si Tinay na naghahanda ng almusal. Hope, gising ka na pala, sabi ni Tinay. Oo, ate. Mahinang sagot ni Hope. Napansin agad ni Tinay ang itsura ng kapatid. Parang hindi ka nakatulog. Ngumiti lang si Hope ng pilit. Ayos lang ako. Hindi na nagtanong si Tinay. Alam niyang may mga bagay na hindi pa handang ikwento ng kapatid. Matapos kumain ng mabilis na almusal, ay nagpaalam na si Hope. Alis na ako, ate. Sige, ingat ka. Lumapit siya sa anak na kagigising lamang. Mami? Work? Tanong agad ni Jackie. Oo, anak. Napangiti si Hope kahit may lungkot sa mga mata. Hinagkan niya ito sa noo. Mahigpit siya nitong niyakap bago tuluyang umalis ng bahay. Habang naglalakad papunta sa sakayan, ay mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Ramdam niya ang pagod sa katawan at ang sakit sa puso na hindi pa rin nawawala. Pagdating niya sa malaking bahay ni Wade ay agad siyang pumasok sa gate at dumiretso sa kusina. Nandoon si Liza na nag-aayos ng mga plato. Agad nang nagsimula si Hope sa kanyang mga gawain. Nagwalis siya ng sahig, nagpunas ng mesa at nag-ayos ng mga gamit sa sala. Ngunit hindi tulad ng dati, mabagal ang kanyang kilos. Habang nagpupuna siya ng mesa sa sala, ay hindi niya napansin si Wade na nakatayo sa hagdan at tahimik na nakatingin sa kanya. Kanina pa siya nakamasid mula sa itaas. Napansin niya agad na iba ang kilos ni Hope ngayon. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Narinig ni Hope ang mga yabag, ngunit hindi agad siya lumingon. Hanggang sa marinig niya ang malamig na boses ni Wade. Hope? Napahinto si Hope. Agad siyang tumayo ng tuwid at humarap kay Wade. Sir? Tinitigan siya ni Wade mula ulo hanggang paa. Bakit ang bagal mong kumilos? Napayuko si Hope. Pasensya na po. May sakit ka ba? Bahagyang nagulat si Hope sa tanong. Wala po. Kung wala, bakit parang wala kang gana? Pagod lang po siguro. Napairap si Wade. Pagod? Tumango si Hope. Hindi pa nga nagsisimula ang araw mo. Pagod ka na agad? Tahimik lang si Hope. Muling pinagmasdan ni Wade ang mukha niya. Ngayon niya napansin ang bahagyang pamumula ng mga mata nito. Parang umiyak. Ngunit agad niyang itinaboy ang ideyang yun. Kung pagod ka, hindi ibig sabihin pwede ka na magpabaya sa trabaho. Malamig na sabi ni Wade. Opo, sir. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Opo. Tumalikod na sana si Wade ngunit sandali siyang napahinto. May kakaiba talaga sa itsura ni Hope ngayon. Hindi tulad ng dati, na kahit pagod ay tahimik lamang itong nagtatrabaho. Ngayon, parang may mabigat na dinadala. Ngunit agad niyang pinigilan ng sarili. Hindi niya dapat isipin yun. Para sa kanya,
Si Hope ang babaeng pumatay sa kanilang anak. Wala siyang dahilan para mag-alala. Tapusin mo na ang paglilinis ng sala. Utos ni Wade. Opo, sir. Pagkatapos ay naglakad na si Wade papunta sa kanyang opisina. Samantala, bumalik si Hope sa pagpupunas ng mesa. Tahimik lamang siyang nagtatrabaho. Habang pilit na pinipigilan ang luha na gustong tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong sitwasyon. Ang makita si Wade araw-araw, ang marinig ang malamig nitong boses. Nung tanghali, abala si Hope sa paglalaba sa likod bahay. Nakayupo siya habang kusko sa mga damit sa malalaking batya. Pawis na pawis siya, ngunit tuloy pa rin ang kanyang trabaho. Hindi niya napansin na naiwan niya ang kanyang cellphone sa mesa sa kusina. Sa loob naman ng bahay, kabababa lamang ni Wade mula sa kanyang opisina. Habang nagbubuhos siya ng tubig sa baso, ay biglang tumunog ang isang cellphone na nakapatong sa mesa. Napalingon si Wade. Kinuha niya ang cellphone at bahagyang kumunot ang kanyang noo nang makita ang pangalan sa screen. Ate Tinay? Alam niyang kay Hope ang cellphone. Napatingin siya sa pinto ng kusina. Patuloy pa ring tumutunog ang cellphone. Ilang segundo siyang nag-isip. Hindi naman niya balak mangialam sa buhay ni Hope, ngunit patuloy ang pagtawag. Sa huli, ay sinagot niya ang tawag. Hello? Ngunit hindi boses ng matanda ang sumagot. Sa kabilang linya, ay may maliit na boses na puno ng saya. Mami! Biglang napakunot ang noo ni Wade. Mami! Mami! Ulit ni Jackie. Tahimik na nakinig si Wade. Mami? Nasaan ka po? Tanong ni Jackie. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Mami? Tanong ulit ni Jackie. Napahinga ng malalim si Wade bago sumagot. Hello? Biglang natahimik si Jackie sa kabilang linya. Hindi ikaw si Mami. Inosenteng sabi ni Jackie. Bagyang napangiti si Wade nang hindi niya namamalayan. Nasaan po si Mami? Napatingin si Wade sa pintuan ng kusina. Nagtatrabaho siya. Sandaling natahimik si Jackie bago muling nagsalita. Sino ka po? Napangiti si Wade. Kaibigan. Ako si Jackie. Masayang sabi ni Jackie. Biglang napatigil si Wade. Jackie? Opo. Anong ginagawa mo? Naglalaro ako ng kotse. Narinig pa ni Wade ang tunog ng laruang kotse sa kabilang linya. Hindi niya namalayan na bahagya siyang napangiti. Ilang taon ka na, Jackie? 3. Biglang may kakaibang pakiramdam na dumaan sa dibdib ni Wade. Hindi niya alam kung bakit. Nasaan po si Mami? Tanong ulit ni Jackie. Nagtatrabaho nga siya. Sagot ni Wade. Busy ba si Mami? Oo. Miss ko na si Mami. Sandaling natahimik si Wade. Hindi niya inaasahan ang simpleng sagot na yon. Araw-araw ba siyang nagtatrabaho? Tanong ni Jackie. Oo. Mahinang sagot ni Wade at patuloy kinausap si Jackie. Miss ko na si Mami. Napangiti si Wade habang nakasandal sa mesa, habang patuloy na nagkukwento si Jackie tungkol sa kanyang mga laruan. Kuya, Tawag ni Jackie. Oh, sabihin mo kay Mami miss ko na siya. biglang tumahimik si Wade. Sige, sasabihin ko. Mahinang sagot ni Wade. Narinig ni Wade ang pagtawa ni Jackie sa kabilang linya. Sa sandaling yon, ay pumasok si Hope sa kusina. At bahagyang nagulat nang makita si Wade na hawak ang kanyang cellphone. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Sir? Ngunit bago pa siya makalapit, ay mabilis na ibinaba ni Wade ang tawag. Tahimik niyang inilapag ang cellphone sa mesa. May tumawag sa'yo. Malamig na sabi ni Wade. Lumapit si Hope at kinuha ang cellphone. Pasensya na po. Kaibigan mo yata.
Tumango si Hope. Hindi na siya nagtanong pa. Tahimik siyang tumalikod at lumabas ng kusina. Ngunit habang naglalakad siya palayo, ay hindi mawala sa isip ni Wade ang boses ng batang nakausap niya. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ilang araw na ang lumipas mula nang makausap ni Wade ang batang tumawag sa cellphone ni Hope. Ngunit hanggang ngayon, ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang maliit na boses na yon. Isang umaga, nakaupo si Wade sa kanyang opisina habang nakatingin sa laptop. Ngunit hindi talaga siya nagtatrabaho. May ibang bagay siyang iniisip. Napahinga siya ng malalim. Jackie? Bulong ni Wade sa sarili. 3 taon ang sinabi ng bata na edad nito. Bigla siyang napatigil. 3 taon na rin mula nang sabihin ni Hope na wala na ang kanilang anak. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi. Imposible. Bulong ni Wade. Pero kahit sabihin pa niyang imposible, may kung anong bumubulong sa kanyang isipan na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kaya nagsimula siyang mag-imbestiga. Mabilis siyang lumabas ng opisina at sumakay sa kanyang kotse. Kailangan niyang makasigurado. Pagkalipas na ilang oras ng pagtatanong at pag-iimbestiga, sa tulong ng isang kilala niyang investigator, unti-unti niyang nalaman ang katotohanan. Si Hope ay nakatira kasama ang kanyang ate at kasama nila ang isang batang lalaki na si Jackie. Habang nakikita niya ang larawan ng bata na ibinigay ng investigator, ay parang nawalan siya ng hininga. Ang batang nasa larawan, may parehong mata, parehong ilong, at halos kapareho ng mukha niya nung bata pa siya. Unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay. Anak ko? Bulong ni Wade. Biglang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Napaupo siya sa upuan habang nanginginig ang buong katawan. Hindi. Bulong ni Wade habang napapahawak sa mukha. Bumalik sa isip niya ang lahat ng ginawa niya kay Hope nitong mga nakaraang buwan. Anong ginawa ko? Bulong ni Wade. Hindi na siya nagtagal pa. Agad siyang umuwi ng bahay. Pagpasok niya sa sala, ay nandoon si Rose na nagbabasa ng magazine. Kuya? Tawag ni Rose nang makita ang kanyang itsura. Anong nangyari sa'yo? Ngunit hindi agad nakapagsalita si Wade. Lumapit siya kay Rose habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Rose. Kuya, bakit ka umiiyak? Unti-unting bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Buhay siya. Buhay ang anak ko. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rose. Sandali, anong ibig mong sabihin? Napaupo si Wade sa sofa habang hawak ang kanyang ulo. Hindi niya pinatay. Hindi pinalaglag, Rose. Buhay ang anak namin. Napahawak si Rose sa bibig sa gulat. Tuluyan naman ang napaiyak si Wade. Hindi niya mapigilan ng mga luha. Sa loob ng 3 taon, namuhay siya ng may galit. Galit kay Hope. Galit sa akala niyang ginawa nito. Pero ngayon, napagtanto niyang mali siya. Pinahirapan ko siya. Sabi ni Wade habang umiiyak. Pinagsalitaan ko siya ng masasakit. Hindi ko siya pinakinggan. Lumapit si Rose at hinawakan ang kanyang balikat. Kuya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ni Wade habang nanginginig ang boses. Paano ko haharapin si Hope? Paano ko haharapin ang anak ko? Napapikit siya habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Ilang araw ang lumipas, maagang nagising si Hope. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, hindi niya maiwasang isipin ang anak niyang si Jackie. Siguro gising na rin yun. Mabilis siyang nagluto ng almusal. Habang ginagawa yun, hindi niya napansin na nakatayo pala si Wade sa may hagdanan. Tahimik siyang pinagmamasdan. May kakaibang ekspresyon ang mukha ng lalaki. Hindi na tulad ng dati na puno ng galit. Sir, good morning po. Napalingon si Wade nang mapansin ni Hope ang kanyang presensya. Morning. Sanay si Hope sa ganong tono, kaya agad siyang yumuko ng bahagya. Handa na po yung breakfast. Umupo si Wade sa dining chair. Tahimik siyang kumakain
habang si Hope naman ay nakatayo lang sa gilid, naghihintay kung may utos pa. Pero ilang minuto na ang lumipas, wala pa ring sinasabi si Wade. Sa halip, napansin niya ang panginginig ng kamay ni Hope habang hawak ang tray. Hope. Bahagyang nagulat si Hope nang tawagan siya ni Wade. Bakit po, sir? Sandaling tiningnan ni Wade ang mukha niya. Namumugto pa rin ang mga mata nito. Halatang madalas umiiyak. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kirot. Umupo ka muna. Napakurap si Hope. Sir? Umupo ka. Naguluhan si Hope dahil hindi naman siya pinapaupo dati. Okay lang po ako, sir. Bahagyang nagbuntong hininga si Wade. Hope. Kumain ka na ba? Napanganga si Hope sa tanong. Hindi pa po. Bakit? Pagkatapos na lang po ng trabaho. Napailing si Wade. Magluto ka ng pagkain mo. Sir, okay lang po. Hope. Seryosong sabi ni Wade. Kumain ka. Hindi na siya nakapagsalita. Tahimik siyang pumunta sa kusina at kumuha ng tinapay. Habang kumakain siya sa gilid, hindi niya maiwasang magtaka. Hindi na siya masyadong pinapagalitan ni Wade. Hindi na rin siya sunod-sunod utusan. Pagkatapos ng almusal, naglinis si Hope ng bahay tulad ng nakasanayan. Habang nagpupuna siya ng mesa sa sala, napansin niyang nakatingin na naman sa kanya si Wade mula sa sofa habang nagtatrabaho sa laptop. Ilang segundo silang nagkatitigan bago siya agad umiwas ng tingin. Hindi maintindihan ni Hope kung bakit biglang-biglang nag-aalala si Wade sa kanya. Ilang araw lang ang nakalipas ay halos iparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Hope, bakit mo'y tinago sa akin? Dumating ang day off ni Hope kaya naman agad siyang umuwi. Pagdating niya sa harap ng bahay, agad niyang narinig ang boses ng anak. Mommy! Biglang bumukas ang pinto at tumakbo si Jackie palabas. Naka-shorts ito at may hawak na maliit na notebook. Mami, Mami! Agad yumuko si Hope at niyakap ang anak ng mahigpit. Miss na kita. Miss na miss din kita, baby. Niyakap siya ni Jackie sa leeg. Tila ayaw siyang pakawalan. Lumabas naman si Tinay mula sa loob ng bahay at napangiti nang makita ang dalawa. Oh, dumating ka na pala, sabi ni Tinay. Good morning, ate. Sagot ni Hope. Halika, pumasok na kayo. Pumasok sila sa bahay. Umupo si Jackie sa sahig at inilatag ang notebook niya. Mami, nag-aaral ako. Napangiti si Hope. Talaga? Opo, tingnan mo. Ipinakita ng anak ang mga guhit ng letra. A, B, C. Pinuri naman ni Hope ang anak. Ang galing ng baby ko ah. Tumawa si Jackie. Tinuruan ako ni tita. Lumapit si Hope at umupo sa sahig katabi ng anak. Sige nga, turuan rin kita. Masayang tumango ang anak. Kinuha naman ni Hope ang lapis at nagsulat sa notebook. A is for? Apple. Masiglang sagot ni Jackie. Very good. Tumawa sila pareho. Habang nagtatawanan sila, hindi nila napansin ang itim na sasakyan na huminto sa harap ng bahay. Dahan-dahang bumaba si Wade mula sa kotse. May hawak siyang ilang paper bags, may mga laruan, damit pambata at kung ano-ano pa. Tahimik siyang tumingin sa maliit na bahay. Ito pala ang mundong ginagalawa ng anak niya. Mahigpit niyang hinawakan ang mga bag bago siya naglakad papunta sa pinto. Kumatok siya. Sa loob ng bahay, napalingon si Hope. Sandali lang, sabi niya kay Jackie. Lumapit siya sa pinto at binuksan yon at nanigas siya sa kinatatayuan. Wade? Nakatayo siya sa harap niya. May hawak na maraming bag. Saglit silang nagkatitigan. Napansin ni Hope ang mga bag sa kamay nito. Bakit ka nandito?
Sa likod ni Hope, narinig ni Wade ang boses ng bata. Mami, sino po yan? Sandaling napapikit si Hope. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas ng bahay at isinara ang pinto sa likod. Wade, bakit ka pumunta dito? Bulong ni Hope. Tiningnan siya ni Wade. Hope, umalis ka na. Makinig ka muna. Napailing si Hope. Wade, please, umalis ka na. Pero hindi gumalaw si Wade. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bag sa gilid. Alam ko na. Napatingin si Hope sa kanya. Anong sinasabi mo? Alam ko na. Tungkol kay Jackie. Napaatras si Hope ng isang hakbang. Paano mo? Siya yung tumawag sa phone mo. Tumulo agad ang luha ni Hope. Hope, mahinang tawag ni Wade. Mabilis namang pinunasan ni Hope ang luha niya. Anak ko siya. Biglang umiling si Hope. Hindi. Hope, hindi ka namin kailangan. Napaiyak si Hope. Hindi namin kailangan si Wade. Narinig ni Wade ang panginginig ng boses ni Hope. Hope, please. 3 taon, Wade. Sigaw ni Hope. 3 taon kaming wala ka. Hindi mo alam kung gaano kahirap. Hope. Tinakwil ako ng pamilya ko. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambili ng gatas si Jackie noon na umiiyak sa gabi. Napayuko si Wade. Pero wala ka. Dagdag ni Hope habang umiiyak. Wala ka. Akala ko. Mahinang sabi ni Wade. Pinalaglag mo siya. Napapikit si Hope. Pinagbantaan ako ng mga magulang mo. Sabi ni Hope sa pagitan ng hikbi. Sinabi nila na sisirain nila ang buhay ko kapag sinabi ko sa'yo. Tahimik na tumulo ang luha ni Wade. Hindi niya inaasahan ang narinig. Hope. Umiling si Hope. Umalis ka na, Wade. Biglang lumuhod si Wade sa harap niya. Nanlaki ang mata ni Hope. Wade! Please. Halos pakiusap ang boses ni Wade. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Napailing si Hope habang umiiyak. Please, Hope. Hinawakan ni Wade ang kamay niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na buhay ang anak natin. Kung alam ko lang, hindi ko hayaan na maghirap kayo. Bigla siyang niyakap ni Wade. Sa una ay nanigas si Hope, pero ilang segundo lang, tuluyan na siyang bumigay. Yumakap siya kay Wade habang umiiyak. Pareho silang umiiyak. I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit na sabi ni Wade. I'm so sorry, Hope. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Mami? Pareho silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Jackie. Hawak nito ang notebook na pinag-aaralan niya kanina. Nakakunot ang noo nito habang pinagmamasdan ng dalawa. Mami? Umiiyak ka? Mabilis na kumala si Hope sa yakap ni Wade at agad na pinunasan ng luha. Lumabas si Jackie mula sa pintuan at dahan-dahang lumapit sa kanila. Saglit itong tumingin kay Hope. Pagkatapos ay tumingin kay Wade. Napakunot ang noo ni Wade habang tinitingnan ng anak. Kamukha niya. Hindi pa man siya nakakapagsalita, biglang nagsalita si Jackie. Daddy? Nanlaki ang mata ni Wade. Daddy? Mahinang ulit ni Jackie. Masayang ngumiti si Jackie. Daddy! Bigla itong tumakbo papunta kay Wade at niyakap ang kanyang binti. Tuluyan nang natigilan si Wade. Hindi siya makagalaw. Daddy, ikaw po ba talaga yan? Napatingin si Wade kay Hope. Halatang naguguluhan. Si Hope naman ay napayuko. Nahihiya at naiiyak. Alam ko ikaw yon. Napakunot ang noo ni Wade. Totoo po pala. Mami, totoo pala. Mas lalong naguluhan si Wade.
Napatingin ulit siya kay Hope. Sinasabi ni Mami na may daddy ako. Napatingin ulit si Jackie kay Wade. Sabi ni Mami, nagwo-work daw ang daddy ko. Napayuko si Wade. Kahit wala siya sa buhay ng bata, hindi siya siniraan ni Hope. Hindi niya sinabi na iniwan sila nito. Sa halip, ipinakilala pa rin siya bilang ama. Napakagat sa labi si Wade habang pinipigilan ng iyak. Daddy, Hinila ni Jackie ang kamay ni Wade. pasok po tayo. Napangiti ito nang makita ang mga paper bag sa gilid. Wow! Tumakbo si Jackie papunta sa mga bag. Ano po to? Kinuha niyang isang bag at sinilip ang laman. Nanlaki ang mata niya. Mami, may toy. Mabilis na lumapit si Hope, medyo naguguluhan. Jackie, dahan-dahan. Pero sobrang saya ng kanilang anak. Daddy, para po sa akin? Napatingin si Wade sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya. Oo, para sa'yo. Thank you po. Tuwang-tuwa si Jackie habang inilalabas sa mga laruan. May maliit na kotse, stuffed toy, at mga coloring books. Mami, tingnan mo, ang dami. Tumawa si Jackie habang hawak ang laruan. Napatingin si Hope sa anak. Sa wakas, nakita niya ulit ang ganoong kasayang ngiti kay Jackie. Hindi niya napansin na nakatingin sa kanya si Wade. Thank you po, Daddy. Masayang sabi ni Jackie. Halos matunaw ang puso ni Wade. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siya sa anak at marahang hinaplos ang buhok nito. You're welcome, anak. Patingin si Hope sa eksenang yon. Sa loob ng 3 taon, siya lamang ang kasama ni Jackie. Siya lang ang kayakap nito kapag umiiyak. Siya lang ang gumagabay sa kanya. Pero ngayon, habang nakikita niyang masayang nakikipag-usap ang anak niya kay Wade, na-realize niyang kailangan din ni Jackie ng ama. Lumipas sa mga oras, nagluto si Hope ng hapunan habang patuloy na naglalaro ang mag-ama sa sala. Paminsan-minsan ay naririnig niya ang tawa ni Jackie. Daddy, look. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan ang nakatulog si Jackie. Nakayuko si Hope habang hawak ang kanyang mga kamay sa kandungan. Halata pa rin ang pamamaga ng kanyang mga mata. Si Wade naman ay nakatingin sa sahig ilang minuto ang lumipas na walang nagsasalita. Hanggang sa si Wade na ang unang bumasag ng katahimikan. Hope. Dahan-dahang napatingin si Hope. Huminga ng malalim si Wade. I'm sorry. Napayuko ulit si Hope. Sorry sa lahat. I'm sorry sa mga sinabi ko sa'yo sa bahay. Sa mga ginawa ko. Sa pagtrato ko sa'yo. Tumulo na naman ang luha ni Hope. Akala ko, pinalaglag mo si Jackie. Napapikit si Wade habang sinasabi yon. Galit na galit ako sa'yo. Akala ko, pinatay mo yung anak natin. Napahigpit ang pagkakahawak ni Hope sa kanyang palda. Hindi ko alam. Huminto sandali si Wade, halatang nahihirapan. Na pinagbantaan ka pala ng mga magulang ko. Dahan-dahang nagtaas ng tingin si Hope. Unti-unting bumalik sa isip niya ang mga pangyayari. 3 taon na ang nakalipas. Wade, natakot ako. Natakot ako para kay Jackie. Kaya nagsinungaling ako. Akala ko kapag naniwala ka, magiging maayos ang buhay mo. Patuloy sa pag-iyak si Hope. Akala ko, makakalimutan mo ako. Hindi na napigilan ni Wade ang sarili. Lumipat siya ng upuan at lumapit kay Hope. Hope, hindi pa man siya nakakapagsalita, bigla siyang niyakap ni Wade. I'm sorry. Bulong ni Wade habang hinahaplos ang buhok ni Hope. I'm so sorry. Hindi ko alam. Mas lalo siyang napaiyak. Kung alam ko lang, hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan ni Jackie. Mahigpit siyang kumapit sa damit ni Wade.
Napakahirap, Wade. I promise. Sabi ni Wade habang hawak ang mukha ni Hope. Babawi ako. Tumulo ang luha ni Hope. Babawi ako sa'yo. Babawi ako kay Jackie. Lahat ng taon na nawala sa atin. 3 taon na naghirap ang mag-ina niya habang galit na galit siya kay Hope dahil sa kasinungalingang hindi naman pala niya kasalanan. At ang mas masakit, ang mga taong gumawa noon ay ang sarili niyang mga magulang. Kaya naman, sa araw rin na yon ay kinausap ni Wade ang kanyang ina na lumuhod sa kanya at humingi ng tawad pero hindi talaga matanggap ni Wade ang ginawa ng ina. Kaya hindi niya pa kayang harapin ito. Lumipas ang ilang buwan, piniyagan ni Hope na maging parte si Wade ng buhay ni Jackie. Hindi niya ipinagkait ang ama sa kanyang anak. Alam niyang kailangan yun ng bata. Lalo na, tuwing nakikita niyang tuwang-tuwa si Jackie, tuwing darating si Wade. Tuwing Sabado ng umaga, madalas dumating si Wade sa bahay nila. At gaya ng araw na yon, maagang tumigil ang itim na kotse sa harap ng maliit na bahay. Sa loob ng bahay, narinig agad ni Jackie ang tunog ng sasakyan. Mami! Sigaw ni Jackie habang tumatakbo sa bintana. Nandyan na si Daddy! Napangiti si Hope habang naguhugas ng pinggan sa kusina. Talaga? Apo! Mabilis na tumakbo si Jackie papunta sa pinto at binuksan yun. Daddy! Kakababa pa lang ni Wade sa kotse nang yakapin agad siya ng bata sa bewang. Napangiti siya ng malapad. Hey, chum. Binuhat niya agad si Jackie. Miss mo ako? Opo! Miss na miss kita! Napangiti si Wade habang hinahalikan ang noo ng anak. Miss na miss din kita. Lumabas si Hope mula sa kusina at tahimik na pinagmasdan ng dalawa. Good morning. Sabi ni Wade habang nakatingin sa kanya. Morning. Bumaba si Jackie mula sa bisig ni Wade at hinila siya papasok. Daddy, laro tayo? Tumawa si Wade. Okay. Mula sa isang bag na dala niya, naglabas siya ng bagong laruan. Isang maliit na remote control car. Nanlaki ang mga mata ni Jackie. Wow! Para sa'yo. Thank you, Daddy! Masayang naglaro ang mag-ama sa sala. Sa gilid ng sala, tahimik namang nakaupo si Hope habang nagbabalat ng prutas. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa dalawa. Hindi niya maitatanggi. Mas masaya ang anak niya ngayon. Lumipas ang ilang oras na puno ng tawanan. Hanggang sa napagod si Jackie sa kakalaro. Daddy! Sabi ni Jackie habang hinihingal. Pagod na ako. Napangiti si Wade. Halika dito. Umupo si Jackie sa tabi niya habang hinahaplos niya ang buhok ng bata. Patingin si Wade kay Hope na nasa kusina. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit dito. Ako nang bahala kay Jackie. Sabi ni Hope habang inaayos ang plato. Pero umiling si Wade. Okay lang. Saglit silang nagkatitigan. Hope. Huminga ng malalim si Wade. Thank you. Sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin. Kay Jackie lang to, Wade. Alam ko. Napayo ko si Wade. Alam kong hindi pa ako karapat-dapat ulit sa'yo. Natahimik si Hope. Hindi ko rin inaasahan na patawarin mo ako agad. Pero paghihirapan kong makuha muli ang tiwala mo. Tumango lang si Hope at hindi na sumagot. Nagpatuloy naman ang mag-ama sa paglalaro. May isang taong tahimik na lumapit mula sa may pintuan ng bahay. Ang ate ni Tinay. Kakauwi lang niya galing sa palengke at may dala pang maliit na supot ng gulay. Ngunit nang makita niya ang eksena sa sala, napahinto siya. Tahimik niyang pinagmasdan ng mag-ama. Si Jackie na tumatawa ng masaya at si Wade na nakaupo sa sahig. Tila walang pakialam sa marumi o maliit na lugar. Ang mahalaga ay kasama niya ang anak. Napabuntong hininga si Tinay. Lumapit siya sa kanila. Napansin agad siya ni Wade at tumayo bilang paggalang.
Magandang hapon po. Sabi ni Wade. Ngumiti ng bahagya si Tinay. Magandang hapon din. Sumilip si Jackie mula sa likod ni Wade. Tita! Hello, baby! Sabi ni Tinay habang hinahaplos ang ulo ni Jackie. Maglaro lang kayo. Doon muna ako sa labas saglit. Napatingin si Wade sa kanya. Tila may gustong sabihin si Tinay. Tumango si Wade kay Jackie. Sandali lang ha, chum. Sige po, Daddy. Sagot ni Jackie habang abala pa rin sa laruan. Lumabas si Wade sa maliit na veranda ng bahay kung saan naghihintay si Tinay. Huminga ng malalim si Tinay bago nagsalita. Wade, bakit ate? Diretsong tumingin si Tinay sa kanya. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Hope. Natahimik si Wade. Nung buntis siya, patuloy ni Tinay. Tinakwil siya ng mga magulang namin. Pinagalitan siya. Sinabihan siyang kahihiyan ng pamilya. Pero hindi niya pinili na iwan ang anak niya. Tumulo ang luha ni Wade habang tahimik na nakikinig. Nung ipinanganak si Jackie, patuloy ni Tinay. Siya lang ang kasama ko sa ospital. Wala siyang ibang pamilya noon. Napahawak si Wade sa noon niya habang pinipilit pigilan ng emosyon. Si Hope ang nag-alaga sa bata mag-isa. Dagdag ni Tinay. Siyang nagpuyat. Siyang nagtrabaho kahit pagod na. May mga gabi na wala kaming makain. Napapikit si Wade. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang puso niya sa bawat salitang naririnig. Pero hindi siya nagreklamo. Sabi ni Tinay. Hindi siya sumuko. Para kay Jackie. Tahimik na tumulo ang luha ni Wade. I'm sorry. Napatingin si Tinay sa kanya. Hindi ko alam lahat ng pinagdaanan nila. Napahikbi si Wade ng bahagya. Kung alam ko lang, hindi ko sila pababayaan. Tahimik si Tinay habang pinagmamasdan siya. Sana maintindihan mo si Hope. Tumango agad si Wade. Sana, patuloy ni Tinay. Huwag ka agad sumuko. Napatingin si Wade kay Tinay. Hope has been through so much. Kung mahal mo talaga sila, hinga si Tinay ng malalim. Patunayan mo. Huwag kang puro salita lamang. Dahil kapag sinukuan mo agad ang kapatid ko, wala ka ng pagkakataon ulit. Tumulo ang luha ni Wade habang tumatango. Ako susuko. I promise. I will stay. I will fight for them. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal ako mapatawad ni Hope. Pero pinapangako ko sa'yo na hindi ko na muling paiyakin ang kapatid mo. Hindi na siya iyak na ako ang dahilan. Hindi ko hayaan masaktan pa siya. Tahimik na tumingin si Tinay sa kanya. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. 6 na taon ang lumipas mula nang magtagpo ang landas ni Hope at Wade, kung saan unang nakilala ni Wade ang anak nilang si Jackie. Sa loob ng panahong yon, marami ang nagbago, ngunit hindi naging madali ang lahat. 2 taon ding nagmatigas si Hope. Kahit pinayagan niyang maging ama si Wade kay Jackie, hindi niya agad ibinigay muli ang buong tiwala at puso niya. Tahimik lamang siyang nagmasid, habang araw-araw na pinapatunayan ni Wade na seryoso ito sa pagbawi sa kanila. Hindi ito sumuko. Hindi ito napagod na alagaan si Jackie. At igalang ang hangganan na itinakda ni Ho. Hanggang sa dumating ang araw na muling nagbukas ang puso ni Ho. Ngayon ay kasal na sina Hope at Wade. Masaya na rin si Jackie na may buong pamilya. Dumating din ang araw na parehong humingi ng tawad ang mga magulang ni Hope at ni Wade sa lahat ng sakit na naidulot nila. Maagang maaga pa lamang, ngunit gising na si Hope. Nakahiga si Hope sa kama, hawak ang kanyang tiyan na ngayon ay malaki na. Ilang buwan na lamang at isisilang na ang isa na namang munting biyaya sa kanilang pamilya. Hope? Nagising si Wade nang maramdaman niyang gumagalaw ang kama. Napabalikwa siya ng bangon nang makita ang asawa. Baby, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Wade at mabilis na lumapit.
Hindi agad nakasagot si Hope. Napakagat siya ng labi habang pinupunasan ang luha sa pisngi. Wade, anong nangyari? May masakit ba? Halos kinakabahan na tanong ni Wade. Masakit ba tiyan mo? Tatawag ako ng doktor. Hindi. Mabilis na sagot ni Hope habang hinahawakan ang kamay niya. Hindi masakit. Napabuntong hininga si Wade, ngunit hindi pa rin nawala ang pag-aalala sa mukha niya. Then, why are you crying? Napayuko si Hope habang hinahaplos ang tiyan niya. Hindi ko alam. Oh. Marahang lumapit si Wade at umupo sa gilid ng kama. Tell me. Huminga ng malalim si Hope. Naalala ko lang bigla yung panahon na buntis ako kay Jackie. Nanahimik si Wade. Mag-isa lang ako noon. Nanginginig ang boses ni Hope habang nagsasalita. Takot na takot ako noon, Wade. Hinawakan ni Wade ang kamay niya. Oh. Hindi ko alam kung paano ko palalakin yung anak ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Napahikbi si Hope. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Mas lalo pang sumikip ang dibdib ni Wade sa naririnig. I'm sorry. Umiling si Hope. Hindi. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako umiiyak ngayon. Napatingin si Wade sa kanya. Then, what is it? Tumingin si Hope sa kanya. May halong luha, ngunit may maliit na ngiti. Masaya ako. Hinawakan ni Hope ang tiyan niya. Kasi ngayon, hindi na ako nag-iisa. Tahimik si Wade. May asawa ako. May pamilya ako. May anak akong naghihintay na maging kuya. Napangiti siya habang tumutulo pa rin ang luha. At may baby na paparating. Napahawak si Wade sa mukha niya habang pilit pinipigilan ang sariling maiyak. Hinawakan ni Wade ang tiyan ng asawa. Hey little one. Napangiti si Hope habang pinapanood si Wade. Kinakausap mo na naman siya? Of course. Sagot ni Wade. Baby natin yan eh. Napatawa si Hope ng bahagya. Alam mo Wade, hindi ko akalain na mararanasan ko ulit ito. Ang alin? Yung magbubuntis ulit na hindi natatakot. Natahimik si Wade. Wala ka nang dapat ikatakot. Dahil hindi ko kayo iiwan muli. Tumingin si Hope kay Wade. Promise? Hinawakan ni Wade ang kamay niya at hinalikan niyon. I promise. Tumulo ang luha ni Hope, ngunit ngumiti siya. Alam mo ba kung ano ang sabi ni Jackie kahapon? Napangiti si Wade. Ano? Sabi niya, Mommy, magiging kuya na ako. Ako na magbabantay kay baby. Napatawa si Wade. Talaga? Oo, tapos sabi pa niya, Daddy will protect us. Unti-unting namuo ang luha sa mata ni Wade. Pagkatapos, ay dahan-dahang hinila ni Wade si Hope upang yakapin. Thank you sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na muling patunayan ang sarili ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo at hindi ko bibiguin ang mga pangako ko sa inyong dalawa. Napangiti si Hope habang nakasandala sa dibdib niya. Dumating rin si Jackie na nakisiksik sa kanila. Kaya naman, pagak na natawa si Wade at Hope. Napangiti rin sila nang makitang kinakausap ni Jackie ang tiyan ni Hope. At sa eksenang yon, wala na silang mahihiling pa, kundi kapayapaan at kasiyahan sa kanilang pamilya. Ang kwento ni Hope at Wade ay patunay na kahit gaano kasakit ang nakaraan, may pagkakataon pa ring maghilom ang puso kapag may tunay na pagmamahal, pagsisisi at pagpapatawad. Dumaan sila sa maraming pagsubok, misunderstanding, galit, paghihirap, at mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin nilang lumaban para sa kanilang pamilya. Ipinakita rin ng kwento ng isang magulang ay kayang magsakripisyo ng lahat para sa anak. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Hope, ngunit pinili niyang maging matatag para kay Jackie. Sa kabilang banda,